Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagsunod natin sa mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil po, ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay merong mga pakinabang na makukuha natin dito man sa mundo at sa kabilang buhay. At yun po ang hinahangad ng bawat mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling araw. Kaya po mga kapatid sa Islam, utos rin po ng Allah subhanahu wa ta'ala na sundin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura, falillahi war rasul walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kay la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano mang ipinagkaloob mula sa walang digmaan ng Allah sa kanyang mensahero mula sa ibang puok, ito ay para kay Allah at sa mensahero at sa kanyang mga malapit na kamag-anak at mga ulila at mga mahirap at mga manlalakbay, upang hindi maaring umikot lamang sa pagitan ng mga mayayaman mula sa kanila. At anumang ibinigay sa inyo ng mensahero ay kunin ninyo ito. At ano mang ipinagbawal niya sa inyo ay inyong iwasan. At katakutan ninyo si Allah, at sa katunayan si Allah ay malubhang magparusa. Kaya po mga kapatid sa Islam, meron pong mga bunga ang pagsunod natin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo mga kapatid sa Islam, kasi nga meron pong mga kabayaran na ibibigay si Allah subhanahu wa ta'ala. Dito man sa mundo at sa kabilang buhay. Katulad sa sinabi ng Allah, para magkaroon po tayo ng gabay. Allahu Akbar. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Magkaroon po tayo ng gabay. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabihil ummil ladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabihin mo, "O sangkatauhan, katotohanan, ako ay mensahero ng Allah para sa inyong lahat. Yaong nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan. Walang Diyos maliban sa Kanya. Siya ang bumubuhay at pumapatay. Kaya't maniwala sa Allah at sa Kanyang mensahero at sa propetang iliritado na naniniwala kay Allah at sa Kanyang mga salita. Kaya't sundin ninyo siya upang sakali kayo'y mapatnubayan." Mga kapatid, para po magkaroon tayo ng patnubay, at ang patnubay po mga kapatid, yun ang kaalaman na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging madali sa atin ang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Kapag meron ka ng alam, madali sa iyong pupunta sa paraiso. Yun po ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang bunga ng pagsunod natin sa mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa sa mga dahilan o bunga ng pagsunod natin sa mahal nating propeta ay dahil siya pinag-utusan lamang siya na ihatid sa atin ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang nasa kanyang gusto
Ha? Siyempre naman, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagmamay-ari ng paraiso. At ibibigay niya lang yan po sa mga kanyang gustong bigyan. Kaya para malaman natin na ang gusto ng Allah ay sundin natin si mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Kul ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al balagul mubin." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, sundin ninyo ang Allah at sundin ninyo ang mensahero, at kung magsatalikod sila, tunay siya ay pinapasanan lamang at kayo rin ay pinapasanan. At kung sumunod kayo sa Kanya, kayo ay magagabayan. At hindi para sa mensahero, maliban na maghatid ng malinaw. Malinaw na ano? Yun po ang malinaw na mensahe. Ibig sabihin si Prophet Salam, naghatid lang. Binigyan siya ng mga pasanin, mga tungkulin na dapat niyang gagawin, dapat niyang ipaabot sa mga tao. Kaya si Prophet Muhammad Salam, nagawa niya na po ang kanyang tungkulin na pinasanan sa kanya. At nalipat na po sa atin ang mga pasanin. Ibig sabihin mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa atin. Na iyon ang mga pinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya kapag sumunod ka sa pinagkatiwalang batas ng Allah, makakapasok ka sa paraiso. At kung hindi ka naman sumunod, tsak, mapapa-impierno ka lang. Kaya yun po ang bunga ng pagsunod natin sa Propeta Muhammad Sallam. Kasi nga, siya ay inutusan lamang, binigyan lang ng pasanin. At isa sa mga bunga rin ng pagsunod natin sa Propeta Muhammad Sallam para magkaroon tayo ng maayos na paliwanag. Opo mga kapatid sa Islam, ang mga tao ay nagkakasalungat dahil inuuna po nila ang kanilang mga opinion, ang kanilang mga pagnanasa. Kaya pinadala dito si Prophet Salam para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Tinatawag nating tauhid. Pagkaisahan. Yung magka-unite. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu tahwila." Wa ahsanu ta'wila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "O mga yaong sumasampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang mensahero at mga kinauukulan mula sa inyo. At kung nagkasalungat kayo sa ibang mga bagay, ay bumalik kayo sa Allah at sa mensahero at kung kayo ay naniwala sa Allah at sa huling araw. Ito ang mainam at mahusay na pangangahulugan." Allahu Akbar. Kaya bumalik lang po tayo. Sumunod lang po tayo. Huwag ka nang gumawa ng panibago. Kasi nga ito ang ating relihiyon. Na sumunod lang po tayo. Kasi nga galing yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang manlalalang ng buong sanlibutan. Kaya syempre meron siyang kaalaman, alam niya po ang mga bagay kung saan magiging maayos ang ating pamumuhay kapag sumunod ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kapatid sa Islam, yun ang gusto ng Allah. Kasi siya may kaalaman, kaya huwag ka nang gumawa ng panibagong mong pattern o panibagong mong manual sa gabay. Kasi nga, si Allah nang bahala sa atin. Siya na po ang nagbigay ng lahat.
Binigyan na po tayo ng kaalaman. Binigyan po tayo ng mga kasangkapan sa kaalaman. Binigyan na po tayo ng mga palatandaan. Binigyan na po tayo ng mga propeta. Binigyan din tayo ng mga aklat. Ha? Para lang po, sumunod lang po tayo sa batas na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? At isa rin sa mga dahilan kung bakit kailangan natin sumunod, kasi nga para ikakabubuhay ng ating mga puso at kaisipan. Allahu Akbar. Ito po isa sa mga magandang balita. Ha? Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang mga yaong sumasampalataya, tumugon kayo sa Allah at sa mensahero kapag kayo'y tinawag sa anumang ikakabubuhay ninyo at alamin ninyo, tunay si Allah ay humaharang sa pagitan ng tao at sa kanyang puso at tiyak sa kanya kayo magtitipon. Opo mga kapatid sa Islam, sa araw na paghukom, doon po tayo magtitipon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag meron kang buhay na puso, buhay na kaisipan mo, tsak, maliligtas ka talaga sa araw ng paghukom. Kaya yun ang mga magagandang bunga sa pagsunod natin sa mahal nating propeta Muhammad SAW. At ito rin isa sa pinakamatinding bunga, mga kapatid. Pakinggan yung sinabi ng Allah. Kasi ito ang pinakamaganda talagang lagi niyong naririnig. Ha? At ipapaalala ko lamang sa inyo, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabihin mo, kung talagang minamahal ninyo si Allah, ay sundin ninyo ako upang kayo'y mamahalil ni Allah. At papatawarin ang inyong mga kasalanan. At si Allah ang mapagpatawad na mahabagin. Allahu Akbar. Siya po ang Ghafurur Rahim, mapagpatawad na mahabagin. Ha? Kung gusto nyo, mahalin kayo ni Allah, magbigay po tayo ng tanda. Anong tanda? Anong patunay? Kung susunod ka sa mahal nating propeta Muhammad SAW, sa kanya mga sinasabi, sa kanya mga ginagawa, sa kanyang paraan ng pamumuhay niya, paraan ng kanyang pag-iisip. Kapag sinunod mo yan, mga kapatid, tsak, mamahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Isa sa mga dahilan o bunga, kapag sumunod ka sa mahal nating propeta, hindi ka po paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kad ya'lamu alladhina yatasallaluna minkum liwadha وَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, huwag ninyong gawing katawagan sa mensahero sa inyong pagitan tulad sa pagtawag sa bawat isa. Tunay na nalalaman ng Allah ang mga yaong nadulas sa inyo na patago. Kaya't mag-ingat ang mga yaong sumusuway sa kanyang utos na baka matatamaan sila ng sakuna o matatamaan sila ng napakasakit na kaparusahan. Ito po mga kapatid sa Islam, kapag ang tao hindi talaga sumusuway lagi sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga utos ng propeta, magkaroon talaga ng sakuna. At ito ay hindi kayang itago kasi ito ay nakikita mismo, tayo mismo saksi. Kapag tayo lumalayo sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, marami ang karahasan ng mangyayari. Lalo na sa araw ng paghukom. Kasi doon, malupit si Allah subhanahu wa ta'ala magparusa. At isa sa mga pinakamagandang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, di mga kapatid,
bunga ng pagsunod natin sa mahal nating propeta salam ay upang matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula tafarraqa bikum an sabili dalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katotohanan ito ang aking landas na matuwid. Kaya sundin ninyo at huwag kayong susunod sa mga landas dahil kayo'y magkawatak-watak sa kanyang landas at iyon ang kanyang ipinayo sa inyo upang sakali kayo ay matatakot. Opo mga kapatid, ito ang ipinapayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Ano ibig sabihin ng takot? Ibig sabihin ng takot ay para iwasan ang mga pinagbabawal at gawin ang mga pinag-uutos at paghahanda sa kabilang buhay. Ayun ang definisyon ng takot ayon kay Ali radhiyallahu anhu. Kaya mga kapatid sa Islam, ito ang ating relihiyon. Ito ang magandang tinuturo sa Islam. At yung isa sa mga rin mga kapatid, para po manalo tayo sa araw ng paghukom. Mga mga pagsubok, pagkapasok tayo sa sa paraiso. At utos din to ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi niyang marinig dyan. Sundin ninyo si Allah, sundin niyo ang mensahe. Kasi utos to na dapat nating sundin ang mahal nating propeta salam. At isa sa mga maganda rin mga kapatid na ito po ay upang hindi masisira ang ating mga gawain. Katulad ng sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Masabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong sumasampalataya, sundin ninyong Allah. At sundin ninyo ang mensahero at huwag ninyong sisirain ninyong mga gawain. Opo mga kapatid, ang gawain po ay napakadami. Nagpapahirap tayo, nagtitiis, tapos mapunta pala sa walang saysay. Kaya huwag nating gayahin ang mga iba na sumusuway sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat sumunod lang po tayo para hindi natin madala ang ating mga gawain sa walang kabuluhang bagay. Kasi nga, sinusumpa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah, nasibatun nasibah tasla naran hamiyah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na gumagawa at nagpapagod. Ngunit, itatapon lang sa impyerno. Kasi nga, gawa na sila ng gawa. Wala naman silang pagsunod, kaya wala naman silang kaalaman. Kaya, impyerno lang ang kanilang pupuntahan. Kaya mga kapatid sa Islam, isa sa mga sundin natin ang propeta ayon sa ating kakayahan. Katulad sa sinabi ng mahal nating propeta salam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta salam, pabayaan ninyo ako na iwan ko sa inyo ito, katotohanan, winasak ang mga nauna sa inyo dahil sa kanilang katanungan at pagsalungat sa kanilang mga propeta, at kung anumang aking winagbawal sa inyo ay inyong layuan. At anumang bagay na aking inutos ay inyong gawin abot sa makakayanan ninyo. Sinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya mga kapatid, abot sa ating makayanan. Gawin natin o sundin natin ang mahal nating propeta Muhammad SAW. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid, sana meron naman po kayong natutunang aral sa pagsunod sa propeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.